So, good morning mga kakoral. Nandito pala tayo ngayon sa Herradora's Hog Farm para mag-ear notch sa ating mga biik dito. Kaya samahan niyo ako sa aking YouTube channel, Coral, your guide to animal production. So, ayan mga kakoral, kailangan natin maglakad kasi medyo maputik ngayon at hindi kayang ipasok ang ating motor dito. So, hindi naman ito kalayuan mga kakoral. Ito ay malapit lang. Malalaki na rin ang mga mais nila mga kakoral nung tinanim nila last time. So ayan. At excited din ako dahil gusto ko makita yung kanilang paglaki. Parang every visit ko talaga dito mga kakoral ay excited talaga ako makita tong ating mga biik. Yung ano ba nila, yung paglaki nila, doon ako na-excite. Yung from every week, yung laki nila, kung gaano sila kalaki ngayon from the previous week, doon ako mas excited. So nandito na tayo mga kakoral sa ating dito sa farm, sa Herradora's Hog Farm. So dito si tita, yun ang kanilang tagapangalaga. So yung anak niya nandito. So ito na yung mga biik. Bale, ito nga pala mga kakoral ang ating i-ear notch na mga biik. Bale, siyam lahat ito mga kakoral. At medyo na-late tayo pero okay lang. At ito na mga kakoral, magsimula na tayo ng pag-i-ear notch nang sa ganun ay matapos tayo ng mas maaga kasi ang dami pa nating gagawin sa araw na ito. Okay, siyempre, ang una nating gagawin ay magsuot muna tayo ng gloves. Ito yung gloves na ating susuotin. Ang pag-i-ear notch nga pala mga kakoral ay pwede naman siyang isabay or mas recommended talaga siya na isabay sa araw na ikaka-straight ang mga biik para one stress at a time lang ang ibibigay natin sa ating mga biik para hindi maapektuhan ang kanilang paglaki mga kakoral. At pagkatapos ko ngang maisuot ang mga gloves mga kakoral ay nagsimula na din akong i-prepare itong ating mga kagamitan na kakailanganin sa pagkakandak ng ear notching. So kung makikita ninyo ay binubuksan ko na itong syringe. Ang syringe na yun mga kakoral ay gagamitin natin para sa pag-inject ng antibiotics sa ating mga biik. Mahalaga ito mga kakoral sapagkat magbibigay tayo ng sugat sa ating mga biik. Mas mahalaga na or mas mainam na ma-block agad natin yung pagpasok ng mga disease-causing agents like bacteria na magkakos ng hindi maganda sa ating mga biik or maaring matetanus ang ating mga biik. Kaya mas mahalaga na mag-inject tayo ng antibiotics. At nag-prepare na rin ako dyan mga kakoral ng ating mga bulak na kakailanganin sa pagkakandak ng ear notching. Mahalaga na i-prepare ang mga bulak mga kakoral para tuloy-tuloy tayo sa ating pagtatrabaho. At mahirap naman mga kakoral habang piniperform natin ang ear notching, doon din tayo magbibilot ng mga bulak. At saka sigurado matatagalan ako dyan mga kakoral. Ang pag-ear notch nga pala mga kakoral ay pwede nating isabay sa araw na ikaka-straight ang ating mga biik nang sa ganun ay isang stress lang yung ating maibibigay sa kanila at hindi maapektuhan ang kanilang paglaki. And let's start na mga kakoral. Yung pinakamalit naman. So start na tayo mga kakoral sa pag-ear notch dito sa ating mga biik. So yan. Panasan muna natin. Left number. Ito yung kanyang kainga mga kakoral. Ito ay 90 na magkakapatid. Kaya ito ay bilang kasi ito sa apat na quadrant. 1, 3, 4,
ng 27. So, ang left here ay it stands for big number. Big number ito. Tapos sa kabila naman ay liter number. So, ganun din. 1, 3, 9, 27. So, ang liter number nila ay 9 sila. 1, 3, 9. So, dito tayo. So, dapat hindi masyadong maba 1, 3, 9, 27. So, dito tayo. 1, 3, 9, 27. Tapos, dito sa kabila ay pang ilang number ko? Pang number 1. At kailangan natin dyan mag-spray mga kakoral ng wand spray nang sa ganon ay hindi siya langawin or mablock din natin at the same time yung pagpasok ng mga germs doon sa mga sugat na ibinigay natin sa ating mga biik. So kailangan natin dito mag-inject ng antibiotic. Okay, done. Yung medyo maliit pa. At pagkatapos nga nung isa mga kakoral ay isinunod na natin ito pong 8 pang natitira. Same process lang din mga kakoral ang ating ginawa after natin mag-air notch ay binigyan natin ng or nag-spray tayo ng wound spray at the same time ay nag-inject din tayo ng antibiotics. At by the way pala mga kakoral, ang kasama ko nga pala dito sa pag-perform ng air notching ay ang asawa ni Kuya Frank na tagapangalaga dito sa Heradoras Hog Farm dahil si Kuya Frank ay nandoon siya sa labas at nag-aabono ng kanilang mais na itinanim. At sabi nga ni tita ay medyo nahirapan siya maghawak sa mga biik gawa ng malalaki na yung mga biik, mabibigat at mapupuwersa na kaya medyo hirap siya nahawakan ang mga biik. Syempre, wala naman siyang choice kundi talaga ay hawakan ang mga biik gawa ng mas lalo ako mahirapan kung ako lang ang mag-perform mag-isa niyan. Pero medyo na-late kasi talaga ito mga kakoral, pero okay lang, nasa nanay pa din naman ang ating mga biik dahil ilang araw na lang mga kakoral, parang 3 araw na lang ay iwawalay na itong ating mga biik na ito. Kaya mas maganda na makapag-air notch agad tayo dito bago pa sila maiwalay para may ang mga biik sa kanilang stress na nararamdaman. Mabuti sana all may karamay sa stress na nararamdaman. Ganon. So, ayan mga kakoral ay malapit na natin matapos itong pag-perform ng air notching sa ating mga biik. By the way pala mga kakoral, baka tanungin niyo ako bakit kailangan mag-perform ng air notching. So, i-explain ko yan mga kakoral, gagawa pa ako ng isang content bakit kailangan mag-perform ng air notching, para saan ba ito, ano ba ang purpose nito. So, gagawa ako ng isang content mga kakoral para dyan. At ituturo ko rin sa inyo mga kakoral kung paano isinasagawa ang air notching. Kasi ang air notching mga kakoral ay isa sa pinakamahalaga na identification ng isang biik para sa isang farm, lalong-lalo na kapag ang farm mo mga kakoral ay commercial. So ito naman ang Heradoras Hog Farm, nakikita ko balang araw magiging commercial talaga ito kasi alam mo na yun yung goal ng may-ari at yun yung goal din ng mga tagapangalaga dito. And kaya nga tinututukan ko din, tinutulungan ko din sa kanila na sila na ma-improve pa ang kanilang pagbabaguyan. Yun lang yung ating pwedeng ma-contribute sa kanila
mga kakoral. By the way, ang Heradoras Hog Farm nga pala mga kakoral ay medyo malapit lang din ito sa amin, kaya maaluan lang siya puntahan. Pag may tawag, halimbawa nagkaroon ng problema, ay madali natin mapuntahan. Doon pupunta din naman talaga ako mga kakoral sa kahit medyo malayo, basta may tinawag tayo at kailangan talaga ng ating serbisyo. Nandun tayo mga kakoral, kasi para ma-save natin ng mas maaga yung ating mga biik. At ito nga pala mga kakoral ay maaga pa tayo pumunta dito, gawa ng marami pa akong tatrabahuin sa buong maghapon. Mas maganda kasi mga kakoral mag-perform ng maaga dito sa ating mag-perform ng ear notching sa ating mga biik, para nang sa ganun ay hindi siya madugo. Wala namang scientific basis doon, pero na-observe ko kasi siya mga kakoral, even sa pag-perform ng castration. Kung maaga mag-perform ng castration ay at pag-perform ng halimbawa ng ear notching ay nalilas yung blood na napuproduce doon sa ating napuproduce or nailalabas ng mga biik. That is may mga kakoral, yan ay aking base sa aking observation, sinishare ko lang sa inyo. At yan mga kakoral, halos isa na lang yung ating i-ear notch. So maraming salamat pala mga kakoral sa panonood ng aking video, and I hope na patuloy ninyo akong suportahan at patuloy din ako mag-update sa mga nangyayari sa hog farm natin. So maraming salamat po mga kakoral. So and that's it mga kakoral. I hope nag-enjoy ka sa panonood ng aking video. Okay na yan.